Tumakas na kayo, Abel. Bilisan nyo na. Huwag mong hahayaan si Miguel na makuha nila. Itong itim na libreta ng karunungan, kunin mo at ituro mo ito sa kanya sa paglaki. Pero, papaano ka, Tata Nardo? Hindi kita pwedeng iwan dito. Sabay tayong aalis. Pinilit niya ito. Ngunit sadyang buo na ang loob ng huling antingero na labanan ang mga aswang na lumusob sa kanilang bayan. Kailangan niya itong ubusin, kung hindi ay lulupigin ito ang buong bayan nila. Kaya kahit ibuwis pa niya ang sariling buhay, maubos lamang niya ang mga ito. Marami na din ang nadamay. Kahit mga bata ay pinapatay ng mga ito. Kaya pinatakas niya itong si Abel at ang sanggol nila ng asawa niyang napatay na din ng mga Harimudon. Wala nang nagawa pa itong si Abel, kaya naman tumakbo na ito sa abot ng kanyang makakaya upang makalayo sa lugar na sinasakop na ng mga aswang. Tinahak nito ang kasukalan para hindi ito maamoy ng mga aswang. Kahit na madilim ang paligid ay sinikap niyang makalabas sila ng bayan. Nakahinga ito ng maluwag nang may makita itong isang tricycle, kaya naman agad niya itong pinahinto at sumakay kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Basta ang mahalaga ay makalayo sila ni Miguel sa lugar na iyon. Mula sa bulubundukin ng bayan ng Rizal, sa probinsya ng Nueva Ecija, ay dito na malagi itong si Abel na kinilalang ama ni Miguel. Meron silang maliit na kubo at taniman ng gulay. Dahil tubong antike sila, dahil nga sa pagsalakay ng mga aswang na tinatawag ding Harimudon, ay napilitan ito na ilayo at palakihin si Miguel dahil na din yon sa kagustuhan ni Nardo, isang matandang antingero sa lugar nila na siyang ama ni Miguel. Mga aswang na kung tawagin ay Harimudon. Nagluluwa ito ng itim na perlas para ipakain sa sinumang matipuhan nila upang isalin ang pagiging aswang. Konting description lang, mga kabaryo. Maaari ka ding mahawa sa pamamagitan ng laway nito. Kahit na matalsikan ka lang nito, ay ganap ka ng mapapa sa ilalim bilang isang aswang. Mga nag-aanyong baboy ramo, mga kalalakihan na katulad din sa bangkilan, ngunit babae namang may tuturing ang mga bangkilan. Yung tipong magagandang babae sa araw. Isa sa pinakamalakas din na uri ng aswang, ang mga Harimudon. Ayon na rin ito sa mga matatanda. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, nais ko sanang sabihin sa mga kabaryo natin na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pindutin lamang po ang subscribe button at palike na rin ang mga bidyong pinakikinggan ninyo. Sa ganung paraan po makakatulong ito para sa pag-upload natin sa araw-araw. Yun lamang, mga kabaryo. Maraming salamat. Taong 1978, kasagsagan ng pakikipaglaban ng mga antingero sa mga aswang na kung tawagin ay Harimudon sa probinsya ng Antique na lalawigan ay Kanlurang Kabisayaan. Dito nag-ugat ang labanan ng magkaaway na panig. Aksidenteng napatay ng isang matandang antingero ang anak ng isang Harimudon na nag-anyong baboy ramo. Naputol nito ang ulo dahil
inakalang ordinaryong baboy lamang. Ngunit nang maramdaman ito, nakakaiba ang naligaw, ay tinapos agad ng matanda ang buhay nito. Sa di kalayuan pala ay may nakamasid at nakapagsumbong ito sa mataas na pinuno ng mga harimudon. Tay, halina po at handa na ang agahan para hindi na rin lumamig ang mainit na kape nyo. Wika dito ni Miguel. Nariyan na anak, sandali lang at lalagyan ko lang ito ng balag. Sambit dito ni Abel. Tinapos ni Mang Abel ang pagbabalag ng mga pananim nila sa likod lang din ng kanilang maliit na bahay. May 2 kwarto ito at kung susumahin ay pugon ang dingding. Maaliwalas naman ang pamumuhay nila dahil wala namang mga masasamang tao na naligaw sa lugar nila. Kung makarami sila ng ani ng gulay, ay siya nila itong binibenta sa maliit na pamilihan sa kanilang lugar. May pinagtuunan itong si Abel ng pansin, ang gulayan nila. Nakapasok naman kahit papaano ng eskwelahan itong si Miguel. Hindi nga lang nakaabot na matapos ang sekundarya dahil na din sa kakulangan nila sa pinansyal. Dahil sa malayo sa kabayanan ang mag-ama, ay iilan lang ang mga kaibigan ng binata. Bukod sa paggugulay ay wala nang iba pang hanap buhay na alam itong si Miguel. Kaya nang minsang yayain siya ni Motong, anak ng isang manghihilot sa lugar, ay sumasama na lang din ito kahit papaano. Nagbubuhat ito ng tubig sa bawat bahayan. Mahilig nga lang sa sugal ang lalaki, kaya minsan ay tinatanggihan niya itong samahan dahil wala naman siyang alam sa paglalaro noon. Lagi niyang suot ang kwintas na siyang ipinatago ni Nardo na kanyang ama kay Abel. Nang ganap na siyang binata ay sinabi na nito ang katotohanan na nakapaloob sa kwintas na kung tawagin ay mutya ng ahas. Ang kaibigan niyang si Motong ay anak ng manghihilot, kaya may alam ito patungkol sa mga mutya. Minsan na kasi nitong nakita ang suot niyang kwintas. Ang itsura kasi nito ay tila puting bato na maihahalin tulad sa isang kapirasong tinipak na yelo. Uy, may hawak kang mutya, Miguel. Ang galing naman. Sama ka sa akin mamaya. May dayong perya dun sa gulod. Tara. Alam mo bang pampaswerte ang hawak mong mutya? Ano, daanan kita mamaya dito? Para naman makabili kayo ng tatay mo ng karne. Hindi yung puro na lang gulay ang ulam nyo. Tugon dito ni Motong. Wala akong alam sa sugal, Motong. Ikaw na lang. Tsaka isa pa, magagalit si tatay pag ginamit ko ito sa masama. Pamana daw sa akin to ng tunay kong ama. Tsaka ano naman ang alam ko sa sugal na yan? Turan dito ni Miguel. Basta, ako nang bahala sa'yo. Basta mamaya, samahan mo ko doon. Magdadala na din ako ng pangontra. Mahirap na, di ba? Baka may humarang sa atin sa daan. Sambit dito ni Motong. Wala nang nagawa itong si Miguel dahil sa mapilit ang kanyang kaibigan. Bahala na. Ang nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Nabanggit niya ito sa kanyang ama na si Abel, pero
Hindi niya sinabi na niyaya siya ni Motong para sa sugal. Hinintay na lang niya na tawagin siya nito dahil mas malayo ang bahay ng kaibigan niya kumpara sa bahay nilang mag-ama. Abala naman itong si Mang Abel na kanyang ama sa paghahalo ng abono upang ihalo sa lupa bukas ng umaga. Mga ilang sandali pa'y dinig na ni Miguel at Mang Abel ang boses ni Motong. Kaya naman lumabas na ito sa bahay para salubungin ito. Tila nakapustura ito at may dala pang lalagyan na nakasukbit sa kanyang likuran. Nagtaka pa nga ang binata dahil nagdala pa ito ng bayong, gayong sa perya lang naman ang pupuntahan nila. Nagpaalam na ito sa kanyang ama at mabilis na hinila siya ni Motong papaalis sa kanilang bahay. Bilisan mo naman, Miguel, para kang bata kung maglakad. Ang bagal mo. Mamaya wala na tayong abutan sa perya. Basta itago mo yung kwintas mo para hindi tayo mahalata ng mga tao. Masama kasing malantad yan. Baka makatawag pa sa mga aswang na nasa paligid natin. Kaya bilisan mo na. Wika dito ni Motong. Alam mo, bakit hindi ka nalang humingi ng maswerteng numero sa tatay mo? Alam mo naman pala ang lahat. Bilib din ako sa iyo no? Alam mo rin ang lahat tungkol sa mga ganitong bagay. Sambit dito ni Miguel. Ang sabi ni Miguel sa kaibigan niyang may alam din sa mga mutya o anting-anting. Ang sabi pa'y maaari kang humiling dito kung taos sa puso mo at ikaw mismo na may hawak ang gagawa. Swerte din daw itong maituturing sa sugal at negosyo. Proteksyon din ito laban sa lahat ng uri ng kapangyarihan ng mga masasamang nilalang. Patungo na sila ng peryahan sa bayan. Hindi alam ni Miguel na may dalang buntot pagi itong si Motong sa kanyang bayong. Pagdating nila doon, ay agad siyang hinila nito sa iba't ibang kulay. Hinila muna siya nito para saglit na makalayo sa karamihan ng tao at sinabing dapat niyang kausapin ang suot niyang mutya. Ayaw pa nga ni Miguel dahil wala daw siyang alam doon, pero sa huli ay napilit din niya ang kaibigan niya. Siya ang naglagay ng pera sa kulay na dapat nitong tatayaan. Nang nailapag niya ay tumayo lang sila doon at tiningnan kung totoo nga ang sinasabi sa kanya ng kaibigan niyang si Motong. Nanlaki ang mata niya. Nang isang bagsakan ay sapul ang tinayaan nitong kulay. Hinampas pa siya ni Motong sa balikat at inabot sa kanya ng lalaki ang perang napanalunan nila. 2 beses pa silang naglaro, pero sa pangatlong ulit ay ayaw niya nang subukan, kaya hinila niya na itong si Motong palayo sa lugar. Sinabi niya na lang na walang kasama ang tatay Abel niya doon, kaya pinilit niya itong niyaya pa uwi. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya habang ito ay hindi makapaniwala. Wala namang nabanggit kasi ang tatay ni Abel tungkol sa kakayahan ng kwintas na kanyang suot. Habang pauwi silang magkaibigan ay may naramdaman itong si Miguel na kakaiba sa kanyang sarili. Biglang umihip ang malakas na hangin, kaya medyo nakaramdam ng kaba itong si Motong at napaatras ito sa likurang bahagi ni Miguel.
Palinga-linga ang mga mata ni Miguel dahil malakas ang pakiramdam niya na may nanonood sa kanila. Nang walang ano-ano'y biglang nagliparan ang mga itim na uwak. Kaya naman napasigaw pa itong si Motong sa labis na gulat. Lumipas ang ilang segundo ay wala namang kakaibang nagpakita. Marahil ay ramdam ng mga ito ang takot ng kasama niyang kaibigan. Nang maihatid niya itong si Motong sa bahay nito, ay agad din itong umuwi. Inabutan pa siya ng kaibigan niya ng pera pero konti lang ang kinuha niya. Sapat lang ito para sa kanila ng Tatay Abel niya. Kahit pa sinabi na nito na hindi siya ang tunay nitong ama, ay walang nagbago sa pagmamahal niya dito. Dahil ito ang kinagisnan niya at ito ang nag-alaga sa kanya. Dahil ang sabi nito ay napatay ang tunay niyang ama ng mga aswang na kung tawagin ay mga harimodon. Tanaw na nito ang bahay nila pero napahinto ito nang marinig niyang sumigaw. Kaya natakot siya para sa kinikilalang ama. Nagmadali siyang tumakbo kaya halos wasakin niya ang pinto ng bahay. Nang bigla niya itong sipain. Nagulat pa siya nang masira niya ito. Tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking baboy ramo na mapula ang mga mata. Papalapit na ito sa kanyang Tatay Abel. Kaya naman kinuha niya agad ang panabas na nakasandal sa gilid ng bahay nila at hinampas niya ang ulo nito. Sumigaw ang Tatay Abel niya na mag-ingat sa laway nito. Kaya naman lumayo ito agad. Mabilis din naman na nakatayo ang tatay niya. Hawak ang balakang nito. Tinanong niya ito kung ayos lang ba ang kanyang ama. Tumango naman itong si Mang Abel kahit baka sa mukha nito ang inindang sakit sa kanyang balakang. Lumusot sa bintana ang baboy ramo kaya tuluyan itong nasira. Balak sanang habulin ni Miguel, ngunit pinigil siya ni Mang Abel. Hinayaan na nila na makaalis ang aswang na baboy ramo at agad niyang nilapitan ang kanyang ama na hinihilot ang balakang. Anong masakit, tay? Bakit ba nandito sa loob natin ang isang yon? Hindi ba kayo nasaktan o nasugatan ng baboy ramo? Pagtatanong na wika dito ni Miguel. Hindi ko alam, anak. Palagay ko, naamoy nila ang dugo ng isang pagiging antingero mo. Kaya sila nandito. Dapat kang mag-ingat, anak. Malakas sila at marami. Ang laway nito ay maaring makahawa, kaya ingatan mo ang sarili mo. Sagot dito ng kanyang ama. Inalalayan niya itong naupo sa mahabang upuan na gawa sa kahoy para tignan ang balakang ng kanyang ama. Namumula ito na sigurado siyang nabugbog sa pagkakabagsak nito sa lupa. Tinitigan niya ang Tatay Abel niya dahil mukhang may nais itong sabihin sa kanya kanina pa. Tumayo ito sa harapan nito at hinintay niya na magsalita ito ng gustong sabihin patungkol sa aswang na sumugod sa kanila kanina lang. At doon nga nito sinabi ang lahat-lahat. Naunawaan naman niya ang sinabi nito. Lahat ng napagdaanan ng kanyang ama at ng buong bayan ng Antique. Sa kamay ng mga aswang
na kung tawagin ay mga harimodon. Nang mapunasan niya ng maligamgam na tubig ang nabugbog na balakang nito, ay inalalayan niyang muli ang kanyang ama papunta sa kwarto at hinayaan niya na itong magpahinga. Inayos nito ang nasirang bintana at isinarado ang pinto bago ito nagtungo sa kanyang sariling kwarto at doon ito nag-isip. Sinabi niya sa kanyang sarili na dapat niyang protektahan ang kanyang tatay Abel at ang lahat ng mga nandito na payapang naninirahan sa probinsya ng Nueva Ecija. Natulog rin ito kahit pa marami ang kanyang nasa isipan. Pag-aaralan niya kung papaano magagamit ang mutya na bigay ng kanyang tunay na ama. Kinabukasan ay maaga siyang gumising upang ihanda ang mga kakailanganin nila sa kanilang maliit na gulayan. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang babae na naroroon at nakasubsob sa mismong taniman nila na tila ba may binubungkal na kung ano sa lupa. Hinanap niya ang kanyang tatay Abel. Marahil ay tulog pa ito. Hawak nito ang pala at asarol, pangbungkal ng lupa. Tinawag niya ito, pero patuloy lang sa ginagawa. Sinigawan niya na ito at saglit na huminto ito sa pagkulkol ng lupa. Doon biglang nag-init ang mutya ng kanyang suot. Pagharap ng babae ay tumutulo ang laway nito, kaya medyo napapatras pa ang binatang si Miguel. Suray-suray itong lumalapit habang walang patid ang pag-agos ng laway nito. Hinawakan niyang mabuti ang pala at handa niyang ihampas sa papalapit na babaeng di na maunawaan kung bakit ito nagkaganon. Lumundag ito patungo sa kanya, sabay hangpas ng pala sa ulo nito. Bagsak ang babae, ngunit tumayo lang itong muli. Doon niya napagmasdan ang tunay na itsura nito. Matalas ang ngipin at purong puti ang nasa mata. Isama pa nga ang pagtulo lang laway. Nasagot ang tanong sa kanyang isip. Malamang ay nahawaan ito ng laway ng isang harimodon. Kaya naging ganito ang itsura ng kawawang babae. Wala siyang magagawa kundi ang patayin ito. Kasabay nun ay ang pagtawag ni Mang Abel sa kanya. Kaya sinabihan niya itong huwag lalabas dahil baka hindi lang ito nag-iisa. Kahit pa umagang tapat. Pagsugod nitong muli ay walang pag-aalinlangan niya itong pinalo sa ulo hanggang sa mawalan ito ng buhay. Durog ang ulo ng nahawang babae. Luminga pa itong si Miguel sa paligid para suriin kung wala itong kasamahan na tulad din na nahawa sa laway ng isang harimodon. Lumapit agad ang tatay Abel niya para tanungin kung may galos o nasaktan ba ito. Agad niyang sinabi na wala naman at maayos niyang napatay ang aswang. Matagal bago tumitig ang kanyang tatay Abel dahil pinag-aralan nito ang binata. Malaki yata ang nagbago mula nang may maabutan itong baboy ramo sa loob ng kanilang bahay. Tila mas tumalas ang pakiramdam ng binata at mas lumakas ang loob pa. Bagay na kinatuwa naman ni Abel. Dahil hindi niya na
kailangan pang sanayin ang binata. Nang magkasalubong ang mga mata nila, ay kusa itong naikwento na binabasa niya pala ang itim na libreta na galing sa kanyang ama. Kaya naman na isa sa ulo niya ang iba na dapat gawin. Matapos ang nangyari, ay naging mas alerto ang mag-ama. Alam ni Abel na ito na ang simula ng pagdating ng mga aswang sa lugar nila, kaya alam niyang handa na itong si Miguel kung sumugod man ang ibang lahi ng harimo doon. Habang tirik ang araw, ay uminit ang suot niyang kwintas. Tumayo ito agad at sinuyod ang paligid. Isang mabilis na pagtakbo ang nakita niya sa malayo. Kaya naman binitawan niya ang hawak na palakol at mabilis itong hinabol. Bago yon ay kinuha niya ang itak na bilin lagi ni Abel na siya niyang dadalhin. Dahil taglay ng mutya ang angking bilis, ay mabilis niyang naabutan ang nakita niyang isang payat na lalaki. Ngunit alam niyang hindi ito basta ordinaryong tao lang. Dahil hindi iinit ang mutya kung isa lang itong tao at walang kakayahan na magpalit anyo. Huminto ito dahil alam din ng nilalang na hindi na rin siya makakalayo dahil ramdam din ito ng hawak na mutya ng binata. Totoo nga na may natira pa sa angkan ng mga antingero na napatay na namin ilang taon na rin ang lumipas. Ang swerte mo dahil nakaligtas ka at lumaki kang taglay ang isang mutya na tanging mga mauhusay lang na antingero ang may hawak. Pero kahit na ang tatay mo ay walang kahirap-hirap na pinaslang ng aming pinuno, ikaw pa kaya nahamak na alak lang? Sambit dito ng aswang. Mapang-uyam na tura nito kahit pa hindi naman niya tinatanong kung ano ang dahilan ng pagmamasid nito sa kanya. Tumayo ito ng maayos at tinitigan ang kabuuan nito. Isang payat at tila may angking bilis din kung susumahin niya ang pangangatawan nito. Isinuksok niya ang itak sa lagayan na nakakabit sa kanyang bewang at pinagmasdan niya kung aatake ba o magsasalita na lang. Nang bigla nga itong magpalit ng anyo bilang isang mabangis na baboy ramo na naglalaway at mapupula ang mga mata. Tama nga ang hinala niya. Isa rin ito sa mga nakasagupan niya kagabi sa loob ng bahay nila na bigla na lang umalis. Sumugod ito ng walang pag-aalinlangan. Kahit pa hindi siya kumikilos. Naghintay siyang makalapit ito at isang mabilis na suntok ang ipinagkaloob niya dito. Tumilapon ang aswang at tumama sa puno ang katawan nito. Umangil ito ng kakaibang tunog. Kahit pa tanghaling tapat ay may mga kagaya pala nito na hindi takot sa araw. Nahirapan na bumangon ang aswang kaya bumalik ito sa pagiging anyong tao. Galit ang nakita ni Miguel sa mga mata nito. Kaya naman inihanda niya muli ang kanyang sarili sa paglusob nito, ngunit hindi nito ginawa. Bagkus ay natawa at nag-iwan lang ito ng isang babala. Babala na nagpakaba sa kanya.
Nababalik ito at hindi bilang isa kundi katumbas ng 11 upang talunin ang kagaya niyang may taglay na kakayahan sa mga mutya. At kapag kuwan ay mabilis itong umalis, kaya naman hindi na nahabol pa ng binata. Hindi ito natakot para sa kanila, kundi sa Tatay Abel niya na may katandaan na. Bumalik siya sa bahay nila at sakto naman ang paglabas nito, kaya naman nilapitan niya ito at tuluyan itong niyakap. Nagtataka man ang matanda ay gumanti na rin ito para mapanatag siya. Natatawa pa nga itong lumayo sa kanya, kaya napakamot na lang siya ng ulo. Maya-maya pa'y dumating itong si Motong at niyaya na naman siyang magtungo ng perya. Pero tumanggi ito dahil inaalala niya ang sinabi ng lalaking harimudon sa kanya. Nababalik ito at mas marami na sila, kaya kailangan niyang maganda para sa pagdating ng mga ito. Kung kailangan niya ng orasyon para sa proteksyon ng buong bahay nila, ay maghahanap siya ng pwedeng gumawa nito. At dito niya naalala ang tatay ni Motong. Kaya naman kinausap niya ito malayo sa Tatay Abel niya para hindi nito marinig ang itatanong sa kanyang kaibigan. Ngunit sabi nito ay may sakit ngayon ang tatay niya, kaya hindi ito tumatanggap ng kahit anong uri ng panggagamot o kahit ang pag-iinsenso sa bahay ay tinatanggihan daw nito. Kaya walang magagawa itong si Miguel, kundi ang parating manatili sa bahay nila para makasiguro sa kaligtasan nilang mag-ama. Nagtaka na nga ang tatay niya dahil kahit saan ito magtungo ay palaging nakasunod siya dito, kaya hindi na rin ito natiis at tinanong siya kung ano ang dahilan at bakit lagi itong nakabuntot sa kanya. Hindi naman niya na inilihim ang nangyaring sagupaan nila ng isa sa mga aswang. Nakita niya sa mukha nito ang labis na pagkabahala. Pero ang sabi ng tatay niya ay kaya naman itong labanan ang mga gaya ng harimudon. Basta lang iiwas ka sa laway nito at walang hawaan na magaganap. Maliban na lang kung patayin ka ng mga ito ay wala kang magagawa. Nagpunta muli itong si Motong sa bahay nila upang yayain siya sa isang perya, pero malapit lang din sa bahay nila. Dahil alam din ito kung bakit ayaw sumama ng binata sa kanya. Dahil nga inaalala nito ang ama nito. Ang sabi ni Mang Abel ay ayos lang daw na maiwan siya kahit pa nagdadalawang isip ito. Ngunit sa huli ay napapayag din ni Motong ang kanyang kaibigan. Nagtataka ng araw ang tatay nito kung bakit laging may uwi itong malaking halaga kada uuwi sa perya na kasama siya. Hindi naman nila ito binanggit kung kanino dahil tiyak na magagalit din ang Tatay Abel niya kung malaman na ginagamit niya ang mutya sa isang sugal. Habang nasa daan ay abot ang kaba ng dibdib ni Miguel dahil inaalala niya ang naiwang ama. Pero ang sabi niya kay Motong na sandali lang sila at huwag itong magpapaabot ng kalaliman ng gabi. Marami ang tao sa perya nang makarating sila,
Noong una ay ramdam ni Miguel ang kakaibang init sa kanyang kwintas. Ngunit di nagtagal ay nawala din ito. Nawili sila sa pagtaya, kaya nawala sa isipan niya ang Tatay Abel niya na walang kasama sa bahay. Hanggang sa maagaw na ng mga tao ang atensyon sa pwesto nila dahil sunod-sunod ang panalo nilang magkaibigan. Huli na nang maalala ni Miguel na masyado pala siyang natuwa sa kanyang paglalaro kaya hinila niya agad ang kasama niya para makauwi na. Ayaw pa mang umuwi ni Motong pero desidido na itong umuwi. Kaya kahit palabag sa kalooban ng kaibigan ay pinilit niya ito. Panay pa nga ang reklamo nito habang nasa daan kaya natatawa na lang siya pauwi. Sa di kalayuan ay hindi nila inaasahan ang haharang sa kanilang dinaraanan. 3 lalaki na tila iba ang pakay sa kanila. Nagtapang-tapangan pa nga itong si Motong na kunwari ay galit para paraanin sila ngunit nagtawanan lang ang mga ito at hindi naman natinag sa kinatatayuan nila. Medyo nainis pa nga itong si Motong dahil nagtawanan ang mga ito. Kaya niyaya na lang ni Miguel para ipagpatuloy ang paglakad nila. Ngunit napahinto sila nang maglabas ito ng bakal na 1 yarda ang haba at ang isa naman ay may hawak na matabang kahoy. Tiningnan niya itong si Motong at napapaatras na ito sa takot. Pero siya ay hindi man lang kinakabahan at walang takot sa kanyang muka. Ang nasa isip niya ang kanyang ama na mag-isa lang sa bahay nila. Nakiusap ito na kung pwede ay paraanin na lang sila. Pero parang wala itong mga naririnig. Lumapit ang isa at pinalo ang braso niya ngunit mabilis na nakailag ang binatang si Miguel na ipinagtaka naman ng mga ito. Umatras na itong si Motong para alalayan ito, para maghanap din ng pwedeng ipanlaban sa 3 lalaki. Nagulat itong si Motong nang tumilapon ang isa malapit sa kinatatayuan niya. Natulala pa nga siya nung una pero nakabawi din agad dahil nakakita siya ng isang kawayan na nasa daan. Kinuha niya ito at ipinukpok sa lalaking susugod sana sa kanya. Nabaling ang tingin sa isang lalaki patungo kay Miguel habang iniilaga nito ang pag-atake ng isa pa. May hawak itong patalim kaya tinakbo ni Motong ang kinaroroonan ni Miguel at mabilis niyang pinalo ang braso nito. Kaya naman nabitawan ng lalaki ang hawak nitong patalim. Isang suntok sa sikmura ang natamo nito kaya hihilot-hilot ang 3 lalaki nang iwan nilang 2 ang mga ito. Balak sana ng mga ito na kunin ang panalo nila kaya sila tinambangan. Kaya nasabi na lang ni Motong na malas nila. Diretso silang umuwi dahil palalim na rin ang gabi. Malayo pa lang sila ay kita na ng magkaibigan ang ilaw sa labas ng bahay nila Miguel. Kaya medyo nakahinga ito ng maluwag ngunit mabilis lang din nawala ito. Pagdating nila doon ay sira-sira ang pinto ng bahay at ang mga pananim nila at wala nang natira pa. Tila mga inararo ito ng kung ano.
Kaya patakbong pumasok ang binata sa bahay nila. Ngunit laking gulat niya nang wala ang kanyang tatay Abel. Labis naman ang kaba ng dibdib niya. Naisip niya na baka sumalakay ang mga hari mo doon at baka kinuha nila ito. Maging si Motong ay gulat din sa naging itsura ng bahay nila. Tinulungan niyang hanapin ang kanyang tatay Abel ngunit wala talaga. Hanggang sa tuluyan ng sumapit ang hating gabi, ay ganon pa rin. Wala ito at hindi na natagpuan pa. Bagsak ang balikat nito nang bumalik sa bahay nila. Nang hihinang napaupo sa kahoy na bangko sa labas ng bahay nila. Naroroon pa rin itong si Motong at hindi siya iniwan. Maging ito ay nalulungkot dahil sa nangyari. Miguel, kasalanan ko yata. Pasensya ka na. Dapat pala, hindi na kita niyaya para maglaro. Baka bukas ay umuwi rin si Mang Abel. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita at magsasabi ako sa lahat na hanapin ang tatay mo. Wika dito ni Motong. Walang kibo si Miguel. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang kanyang ama. Kung sana hindi na lang siya sumama kay Motong, ay hindi ito nangyari. Kaya naman, pinauwi na lang niya ito para hindi na rin madamay kung totoo nga ang hinala niya. Tahimik ito hanggang sa makapasok sa loob ng bahay nila. Sumalubong ang katahimikan sa tenga niya. Kinabukasan ay hinintay niya pa rin ang kanyang ama. Inayos niya ang mga pananim na nahukay at naglabasan. Ang mga napakinabangan ay kinuha nito at pinamigay sa bayan at sa mga kalapit bahay nila. Kahit sila Motong ay binigyan din nito ni Miguel. Maaga rin itong nagtungo sa bahay niya para daw samahan siyang maghanap sa tatay nito. Ngunit lumipas pa ang 3 araw ay hindi na ito bumalik pa. Kaya naman tinanggap niya na sa kanyang sarili kung ano man ang nangyari sa tatay Abel niya. Marami din ang bulong-bulungan na may mga kakaibang nilalang daw na sumalakay sa bayan tuwing 10 oras ng gabi. Pero wala doon ang isip ni Miguel. Ang tatay Abel niya ang palaging laman noon. Ipinagdarasal niya ito na sana ay nasa maayos na kalagayan. Hanggang sa nakatulugan niya ang pag-iisip at sa kanyang pagtulog ay isang liwanag ang kanyang nakita. Ang tatay Abel niya na nakangiti kaya nawala ang kirot sa puso nito. Nagising siya dahil may sigawan at ingay siyang narinig sa paligid. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na ang panaginip ay kabaliktaran sa katotohanan. Mabilis itong bumaba ng katre dahil dinig niya ang boses ni Motong. Kaya wala na siyang sinayang na oras. Kinuha niya ang buntot pagi at ang itak ng kanyang ama. Binuksan niya ang pinto kaya sumalubong agad itong si Motong na abot habol sa hininga. Nakahawak pa ito sa dibdib dahil sa layo marahil ng tinakbo nito. Makarating lang lamang sa bahay nila. Hinintay muna niyang makakuha ito ng hangin at pinakinggan ang mga sinabi. Marami daw baboy ramo sa bayan at isa-isang nanunugis ng mga tao. Mabuti raw at wala ang tatay niya doon dahil umuwi daw ito sa baryo nila. Ang sabi pa ni Motong ay tila iba na ang itsura
ng mga taong nakakagat ng mga baboy ramo. Nagiging agresibo daw at naglalabasan ang laway na animoy na uulol na aso. Ingat ka sa laway nila. Maaari lang maging kagaya ng mga aswang na yon. Oras na matalsikan ka ng laway nila. Tara na. Tugon dito ni Miguel. Tumakbo sila patungo sa bayan. At doon nga nakita ni Miguel ang isang damakmak na mga baboy ramo. Ikot ng ikot ito sa paligid. Marami na din ang mga katulad nila. Mapababae at lalaki man ay ganun na din. Pero hindi na ito makakapagpalit ng anyo dahil laway lang naman ang nakuha nila. Hindi ang itim na perlas. Sumigaw lang ang kaibigan niya, kaya napabalik siya sa realidad. Patungo na kasi sa kanya ang isa, kaya hinugot niya ang buntot pagi at inilatay sa paparating na baboy ramo. Gumuhit ang tila baga sa katawan nito at napahiyaw ang baboy ramo. Siguradong nasaktan ito dahil ito ang pangunahing panlaban sa mga katulad nilang uri ng aswang. Halos sunod-sunod ang naging pag-atake ng ilan sa kanila ni Motong. Mabuti at may dala din na panlaban ang kaibigan niya. Dahil sa albularyo nga ang tatay nito, ay marami din itong alam sa mga ganong klaseng aswang at mga pangontra. Mabilis na umikot si Miguel sa pwesto ng isang malaking baboy ramo at walang pasubaling sinaksak niya ito sa batok, dahilan ng mabilis nitong pagbagsak sa lupa. Natulala naman itong si Motong sa pinamalas ng kaibigan niya. Sa mabilis na pagkilos, kaya sandali itong hindi nakakilos. Pero nang makabawi ay sumugod na din siya para tulungan ang binata. Ilan din sa bayan nila ay tumulong upang mabilis na mapuksa ang mga aswang na hari mo doon. Laylay ang balikat nilang magkaibigan at marami ding natamong galos kakagulong nila sa lupa kada matatamaan silang dalawa. Marami din ang sumalakay kaya halos karamihan sa mga naging biktima ay mga matatanda na. Saktong 10:00 na ng gabi. Pauwi na ang dalawa dahil nahapo sila ngunit nandoon pa rin ang pagiging alisto ni Miguel. Dito na biglang uminit ang kwintas niya. Tanda ng may malapit lang na aswang. Maya-maya pa ay sumulpot ang isang baboy ramo at isang lalaking sa tansya ni Miguel ay kasing tanda lang din ng tatay Abel niya. Ang sabi pa ni Motong ay, "Hindi pa pagod ang mga ito." Tinapik niya sa balikat ang binata at naglakad pa para mas malapit niyang makita ang lalaking nasa dadaanan nila. Napatigil ang kaibigan niya sa paghakbang nang pagpalit anyo ang isang baboy ramo mula ito sa pagiging tao. Wala itong suot na kahit ano, kaya kita ang kahubadan ng lalaki. Nakangisi ito kay Miguel kahit hindi niya naman ito kilala. Totoo nga palang buhay ang nag-iisang anak ni Nardo na antingero. Pero sayang lang, dahil ako rin ang pumatay sa tatay mo. At nasa iyo pala ang mutya ng trabungko ng ahas. Kaya pala, ganun ko na lang kadali na napatay ang lampa mong ama. Kung ganun pala, baka magulat ka pa sa kasama ko. Wika dito ng
sa tingin ni Miguel ay pinuno ng mga aswang. Naguluhan pa si Miguel dahil kilala siya nito. Naisip niya na sino ang tinutukoy nitong kasama niya. Kinalabit siya ni Motong kaya nabaling ang tingin niya dito. Sabay nguso nito sa isang lalaking pasuray-suray na papalapit sa kanila. Parang natuod itong si Miguel sa anyo ng kanyang nakita. Umurap na siya ng 2 beses para siguraduhin na tama ba ang kanyang nakikita. Ang kanyang tatay Abel ay isa na ding ganap na aswang. Tumutulo ang laway nito habang titig na titig sa kanya. Balak sana niyang salubungin ito ngunit pinigilan siya ni Motong sa isang braso kaya napahinto ito. Umiling ang kaibigan niya para iparating na wala nang magagawa pa dahil nahawa na ito sa mga uri ng harimodon. Napayuko naman itong si Miguel dahil hindi niya kayang saktan ang tatay Abel niya. Hindi ito kumilos sa kinatatayuan para hintayin na makalapit ang nilalang. Tingnan nga natin kung paano mo papatayin ang iyong kinikilalang ama, binata. Kaya mo bang maatim na patayin ang sarili mong ama? Wala kang kwentang tao pag ginawa mo ang bagay na yan. Wika dito ng pinuno. Sabi nito kaya mas lalong naguluhan ang binata. Pero naroon itong si Motong upang ipaalala na hindi na ito ang tatay niya dahil isa na ding ganap na aswang. Sinabi ni Motong na hindi na siya kilala nito kaya walang magagawa kung hindi ang paslangin niya ito. Tumingin naman si Miguel sa kaibigan niya at kita niya ang paghihirap nito sa kalagayan ng sariling ama. Dito na hinigpitan ni Miguel ang hawak niyang buntot pagi bago tumingala sa langit at umikit ng mariin sabay usal ng isang dasal para sa kanyang ama. Ito ba ang ibig sabihin ng aking panaginip sa iyo, ama? Bakit ang tatay ko pa? Patawarin mo ko. Pero kailangan kong kunin ang buhay niya. Para na rin ito sa ikakatahimik niya. Ikaw na ang bahala sa akin, ama. Wika dito ni Miguel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng binata kaya naawa itong si Motong. Kung hindi niya pinilit, ang kaibigan ay hindi ito mangyayari sa tatay niya. Tinapik ni Miguel ang balikat niya dahil nahulaan ito ang kanyang iniisip tsaka tumango ito para bigyan ng simpatya itong si Motong. Tinitigan muna niyang mabuti ang mukha ng kanyang ama at sabay noon ng paghampas niya ng buntot pagi dahil naging agresibo na din ito bigla. Nakailag si Miguel sa pag-atake nito pero ang tatay niya ay nasapul niya sa braso kaya nagkaroon ito ng hiwa na dahilan ng pamimilipit nito. Nakatayo lang si Motong at naghihintay ng senyales ni Miguel kung hindi na nito kaya. Ganon din ang pinuno na tinatawag ng kalahati niyang aswang. Pinapanood kung papaano niya kitilin ang buhay ng sarili niyang ama. Mabigat man sa kalooban ni Miguel, ngunit ito rin ang tiyak ang sasabihin ng tatay Abel niya. Kung sakaling nasa matino itong pag-iisip, mas pipiliin ito ang kaligtasan ni Miguel bago ang kanya.
Iyon ang turo nito nung kasama pa niya. Muli ay sumugod ito pero nakailag muli ang binata. Sapul itong muli sa likod kaya lumatay ang mahabang guhit. Napaliyad ito sa sakit kaya tila ba hindi na natutuwa ang nanonood na aswang. Binalak sana nitong magpalit anyo pero hinagisan lang ito ni Motong ng kalamansi na may kasamang asin kaya tila napaso ito kaya umalis na lang nang walang pasabi. Habang sinusugatan ni Miguel ang aswang na kaharap niya, ay doble ang sakit sa kanyang puso. Hindi niya yata kayang patayin ito, pero gagawin niya ang tama at kung ano ang ikakasaya ng Tatay Abel niya. Isang huling pagsugod ay hindi na pinatagal ng binata ang paghihirap nito. Kinuha niya ang itak sa bewang at isinaksak sa mismong dibdib nito. Kaya naman nagluwa ito ng maraming dugo sa bibig. Hindi niya alam kung namalikmata lang ba siya dahil isang tipid ng ngiti ang nakita niyang sumilay sa labi nito. Sinalo niya ang ulo ng matanda at ipinatong sa dalawa niyang binti. Dilat ang mga mata ni Abel dahil sa saksak na natamo nito sa kanyang dibdib. Inaabot pilit ang mukha ni Miguel, kaya naman hindi na napigil ang luha ng binata. Salamat anak. Masaya akong aalis dahil kaya mo nang lumaban. Habol na wika dito ni Abel. Nagluwa itong muli ng dugo sa kanyang pagsasalita. Umiyak ang binata habang hawak ang isang kamay ng kanyang tatay na nag-aruga at nagtaguyod sa kanya na mabuhay silang dalawa. Hindi niya sukat akalain na siya pala ang papatay dito. Ang mga kamay pala niya ang madudungisan ng dugo ng kanyang ama. Isang salita na tuluyang nagpahinto sa mundo ni Miguel. Sumigaw na lang siya para ilabas ang sakit na kanyang nadarama. Nailigtas nga niya ang iba pero ang ama niya ay siya ang kumitil dito. Mahal kita anak. Huling wika dito ni Abel. Tuluyan na itong pumikit kaya wala nang nagawa pa itong si Miguel kundi ang tumangis sa ilalim ng buwan. Hinagod ni Motong ang likod niya dahil sa awa niya para dito. Maging siya ay nalungkot dahil naging isa pala itong aswang. Itay, nailigtas ko nga ang iba. Pero ba't ang sarili kong ama ay hindi? Anong silbi ng mutya na to? Walang kwenta. Hindi niya ako natulungan. Nailigtas ang buhay ng kaisa-isang taong nag-alaga sa akin. Wika dito ni Miguel. Napaiyak na rin itong si Motong sa sakit ng pagdadalamhati ng nag-iisa niyang kaibigan. Yakap-yakap ni Miguel ang wala ng buhay niyang ama. Umiiyak ito dahil sa panghihinayang, pagsisisi na sana ay hindi na lang niya ito iniwan mag-isa. Dakot niya ang mga kamao at ipinangakong tutugisin niya ang lahat ng aswang kahit anong uri pa ito. Basta isang aswang ay wala siyang palalampasin. Inusal niya sa kanyang sarili sa harap ng walang buhay niyang ama. Binuhat niya ito at inilapag ng maayos para ihukay ng gagawing libingan.
Ginawa din niya ito ng kabaong nayari sa kahoy. Masakit sa kalooban niya, pero ang tangi na lang niyang magagawa ay tanggapin at gawin ang kanyang tungkulin. Tugisin ang lahat ng aswang. Nang matapos ang hinuhukay niya ay sinimulan na din niya ang paghihigaan nito. Hindi siya iniwan ni Motong. Tinulungan siya nitong mailagay ng maayos ang katawan ni Mang Abel sa kabaong na kahoy. Tulong din silang nagtabon kaya nang matapos ay napaupo ito sa umbok na lupa at doon ay lihim siyang nag-iwan ng salita na wala siyang pipiliin. Idadamay niya lahat kahit sino pa yan. Pangako niya sa sarili bago nagdasal sa puntod ng kanyang ama. Tsaka iniwan ito at pumasok sa loob para ihanda ang mga gamit na nakatago sa kwarto nito. Kinuha niya ang isa pang itak na 1 yarda ang haba na tiyak magagamit niya laban sa mga lahing aswang na hari mo doon. Gumawa siya ng ilang matutulis na bagay na mula sa mga kawayan at magkabila niyang nilagyan ng tulis ang kabilaan nitong dulo. Nabalitaan ng lahat ang nangyari sa kanyang ama dahil siguro kay Motong. Kaya naman nakisimpatya ang iba sa kanyang pagdadalamhati. Gumawa din siya ng mga ilaw sa bawat paligid ng kanilang bahay para kung may sumulpot man muli ay kitang-kita ang mga anyo nito. Dinalaw siya ng ama ni Motong nang malaman ang nangyari sa tatay Abel niya. Pinayuhan siyang ilabas ang lahat ng galit at huwag kimkimin dahil maaari itong makaapekto sa kwintas na kanyang suot. Baka daw mas marami pa ang matawag nitong masamang enerhiya kaya pinalaya ni Miguel ang sakit sa kanyang dibdib. Pinangako niya na uubusin ang lahat. Magpresenta pa itong si Motong na tutulungan siya pero tinanggihan lamang nito ang alok ng kaibigan. Dahil ayaw niya na may madamay pang iba na malapit sa kanya. Kaya sinabi niya dito na wag nang makialam pa. Pero lubhang mapilit ang binata. May dala din itong mga pangontra kaya hindi niya ito napigilan pa sa nais na pagtulong. Siya ang naging takbuhan ng mga tao doon. Kahit pa mga ordinaryong aswang lang ang sumasalakay sa lugar nila, ay siya lagi ang tinatawag. Kaya ito nabansagang Miguel Solomon, ang antingerong manunugis. Naging kilala ito sa bayan ng buong Nueva Ecija, kaya mas dumalang ang mga harimo doon na sumasalakay sa lugar nila. Kundi engkanto ang problema ng iilan at tila mga ibang uri daw ng aswang. Dahil doon ay nakalimutan muna ni Miguel ang tungkol sa kanyang ama. Hanggang sa isang gabi na hindi niya inaasahan ay sumalakay ang mga ito. Mabuti at matalas ang kanyang pakiramdam at pandinig. Kaya wala siyang sinayang na oras kundi ang lumabas sa bahay niya at harapin ang mga salot ng mundo. Paglabas niya ay isang malaking baboy ramumuli ang bumulaga sa isang gilid ng kanyang bahay. Nakasukbit sa likod niya ang isang mahabang bakal. Pinapasadya pa niya ito sa isa niyang kakilala. Mula nang nawala ang tatay niya, ay bihira na lang siyang makipag-usap sa tao. Oo nga't natutulungan niya ang mga ito, pero hanggang doon na lang iyon. Aalis na siya agad ng walang pasabi dahil inilalayo niya ang sarili
na mapalapit kahit kanino para na rin sa pag-iingat ng mga taong nasa paligid niya. Liban na lang talaga kay Motong ang tanging nakakakilala kung ano talaga ang taglay niyang husay. Ikinasa niya ang mahabang hawak na bakal at itinutok ito sa papalapit na baboy ramo. Sapul ito sa kanyang isang mata, kaya nagpupumiglas ito na ibig sabihin ay nasaktan ito. Nang makatayo na ay nagwilig ito ng ulo. Parang walang nangyari dito. Tuloy pa rin ito sa paglapit at kita ni Miguel ang mapula nitong mga mata. Kaya inulit niya ang pagbaril at sa pagkakataong iyon ay sa mismong puso niya ito pinatamaan. Tumilapon ito sa malayo at tiyak nito na hindi na babangon pa. Sapul ito sa puso. Tiyak na sabog ang lahat ng parte nito dahil sa lakas ng pagbaril niya. Malakas ang naging ihip ng hangin. Kaya lumabas pa siya ng bahay. Nakatayo itong si Miguel sa gitnang bahagi ng kanilang bakuran at nakikiramdam kung may nais pang manggulo. At isang pagtakbo. Ang narinig niya kaya humarap siya sa may gawing kalsada at iniluhod ang sariling tuhod. Hinintay niya kung anong klase ang parating. Tiyak niyang isa na namang itong baboy ramo. Nakasipat ang isang mata niya sa butas ng bakal at isang maling hakbang lang ng aswang ay tiyak patay ito agad. Lumundag ito kaya napataas ang tingin ng binata. Ipinutok niya ang hawak niya kaya hindi man lang nakalapit ang aswang sa kanyang pwesto. Sunod-sunod ang naging pag-atake ng mga ito kaya hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ni Miguel ang kanyang kaibigan na nasa likuran niya lang. At hawak ang isang buntot pagi na may orasyon ng ama nitong albularyo. Habang abala siya sa pagbaril sa mga nagsusulputan sa ere, ay si Motong naman ang humahagupit sa mga nasa lupa na agad din namamatay dahil sa mga orasyon na tangan ng buntot pagi. Lumalalim ang gabi at dumadami ang mga aswang na sumasalakay sa kanila. Pero desidido itong si Miguel na ubusin ang mga ito. Alam niya na wala pa ang pinakapinuno nila na siyang dahilan kung bakit naging aswang ang Tatay Abel niya. Naubos ang bala ng hawak niyang bakal kaya kinuha niya ang buntot pagi na nasa baywang rin ni Miguel. Salitan sila ni Motong sa paghampas sa mga naglalapitang uri ng aswang sa kanilang dalawa. Hanggang sa matanaw muli ni Miguel ang tiyak niyang dahilan ng lahat. 2 beses na itong nagkasala sa kanya. Una, sa pagpatay nito sa tunay niyang ama. At ang pangalawa ay ang panghahawa nito sa Tatay Abel niyang upang maging isang aswang na gaya nila. Nag-init ang ulo niya sa isipang makakaharap niya ang pinunot dulo ng lahat. Iniwan niya itong si Motong dahil alam niyang kaya rin itong makipagsabayan sa mga aswang dahil na rin sa turo ng kanyang sariling ama. Tinawag pa nga nito ang pangalan niya pero hindi na niya ito nilingon pa. Para siyang isang makapangyarihang nilalang habang papalapit siya sa pinuno ng mga hari mo doon. Bawat magtangkang lumapit at sakmalin siya ay mabilis niyang nilalatigo kaya diretso putol ang mga ulo nito. Nakapangisi naman ang pinuno ng mga aswang sa nakikitang galit sa mga
mata ni Miguel. Narinig pa niyang sumigaw itong si Motong na mag-ingat siya. Pero diretso pa rin siya sa paglakad patungo sa isang hinihinalang aswang. Tumayo siya sa harapan nito at isang ngisi na hindi niya nagustuhan, kaya mabilis niyang hinampas ito ng buntot pagi. Kaya hindi nito napaghandaan. Tinamaan ito sa braso dahil sa pag-iwas niya. Kita ang gulat sa mukha nito, kaya siya naman ang napangisi dito. Nagdulot ng mahabang sugat sa braso nito ang naging sanhi ng pagkakahampas niya. Ang yabang mo naman yata ngayon, bata. Nakaisa ka lang, pero hindi na mauulit yan. Wika dito ng pinuno. Ikaw ang mayabang baboy. Uubusin ko kayo at puputulin ko ang ulo mo. Kaya huwag ka nang magsalita pa. Wika dito ni Miguel. Nagalit ang Harimudon sa tinuran ni Miguel, kaya natawa ito sa naging reaksyon ng mukha ng huli. Mabilis itong nagpalit ng anyo mula sa pagiging tao patungo sa isang malaking baboy ramo na kulay itim. Namumula ang mga mata nito na tila ba nanlilisik. Lumayo pa si Miguel para magkaroon siya ng espasyo para sa pagsugod na gagawin niya dito. Nag-iikutan silang dalawa at tila sa kanila na lang umiikot ang mundo. Walang ibig magbitaw ng tingin sa kanilang dalawa. Sumugod ang pinuno ng Harimudon sa kanya, kaya hinampas niya ito ng isang matinding hagupit. Bilib siya sa bilis nitong umilag, kaya mas lalo siyang nanggigil na patayin ito ng unti-unti. Nagkakagulo na ang buong paligid dahil sa mga Harimudon na sumasalakay sa kanilang lugar. Puro pag-iyak ang maririnig mo at sigawan dahil sa takot ng mga taong baka isa sa kanila ang mamatay o maging kagaya ng mga ito. Wala namang humpay si Motong sa paglaban sa mga naglalapitan sa kanya. Kahit nahirap ay ipinagpatuloy niya ang laban para sa mga tao at tulong niya na rin sa kaibigang si Miguel. Kita niya mula sa malayo kung papaano ito makipaglaban sa pinuno ng Harimudon. Kita niya ang bigat ng hagupit nito ng buntot bagi sa kaharap na aswang. Naniniwala siyang matatapos nila ito basta lumaban lang. Ilag ng ilag ang katunggali ni Miguel. Kahit pa nahahapyawan ito ng hawak ni Miguel. Marami ng sugat ito dahil sa bilis din na taglay ni Miguel. Hindi niya hahayaan na tumakas pa itong muli. Siya ang tatapos sa nasimulan ng kanyang ama na si Nardo, na ito rin ang pumatay, kaya gagawin niya ang lahat para mapanagot ito. Namali ng bagsak sa lupa itong si Miguel, kaya bahagya siyang napahiga, bagay na nagkakaroon ng pagkakataon ang pinuno upang sugurin siya nito. Napalayo ang buntot pagi kay Miguel, kaya dinamba siya nito. Galit na galit ang itim na baboy ramo at gustong gusto siyang suwagin ito. Alam ni Miguel ang pakay nito. Balak nito na ibigay sa kanya ang itim na perlas upang maging kaisa ng mga Harimudon. Naubos ang kalaban ni Motong at una niyang hinanap ang binatang kaibigan niya. Kita niya kung papaano pinigilan ni Miguel ang baboy ramo na itim upang hindi ito masugatan o masaksak ng taglay nitong sungay. Kaya hindi pa malayo siya dito niya ay ginawa niya ang lahat
para maabutan ito. Hawak niya ang punyal, tsaka tinawag ang pangalan ni Miguel. Sinipa ni Miguel sa tiyan ang baboy ramo, kaya naman nakabangon siya at nakalayo ng bahagya. Bumaling siya sa harap at kita niyang mabilis na tumakbo itong si Motong habang hawak ang punyal na gawa sa isang tanso. Tinawag nito ang pangalan niya at todo lakas na hinagis ang kinaroroonan niya, ang punyal. Sablay noon ang pag-atake. Muli nang pinuno dito. Nilundag niya ang hinagis nitong punyal at saktong nasalo niya ang puluhan nito. Pagtingin niya sa kalaban ay nasa ere din ito. Kaya naman sinaksak niya ito sa noo at ibinaon ng todo. Bagsak ang baboy ramos sa lupa na nangingisay. Agad na pinulot muli ni Miguel ang buntot pagi at isa pang hagupit sa katawan nito na nagsanhi ng katapusan ng buhay ng pinuno ng mga Harimudon. Hingal siya habang pinagmamasdan ang unti-unting naubos na katawan nito. Hanggang sa anyong tao ito, ngunit wala na ding buhay. Tinangay ng malakas na hangin ang abo nito na nasunog dahil nagliyab ito sa hampas niya ng buntot pagi. Tinapik siya ni Motong sa balikat, kaya hindi niya ito masyadong napansin. Tinugunan niya ito at sabay silang napasalampak dala ng pagod. Ang sabi ng ilan, kahit gaano man kalakas ang isang tao ay lalabas pa rin ang kahinaan nito. Maging mapagmasid tayo sa ating paligid. Huwag magtiwala sa mga nakakasalamuha natin. Kung ano ang meron ay matuto tayong makontento ng hindi mawalan ng mahal sa buhay. Patuloy na naging manunugis ang binata sa kabila ng pagiging tahimik sa buhay nito. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga naituro ng kanyang mga yumaong ama. Natahimik na rin ang tatay niya dahil natalo niya ang aswang na may dulot ng kaguluhan sa buhay nila. Lagi pa rin si Motong na nagpupunta sa bahay nila. Minsan ay sumasama pa rin siya sa perya upang kahit papaano ay malibang siya sa kanyang pag-iisa sa buhay. Siya pa rin ang takbuhan ng nakakarami dahil nalaman na din ng ibang kalapit barangay ang tungkol sa pagtugis niya ng kahit anong klase ng mga masasamang nilalang. Dahil naniniwala siyang mas matutuwa ang tatay Nardo niya at ang tatay Abel niya na tumutulong siya para sa ikabubuti ng nakakarami. Hindi niya nakakalimutan na magpasalamat sa Diyos kahit pa madalang siyang tumawag dito. Dahil naniniwala ang binata na kahit nasaan ka pang lugar, pag tumawag ka sa kanya ng panalangin ay makikinig siya at pakikinggan ka niya. Basta mabuti at malinis ang harangin mo bilang isang mabuting tao. Pinili niyang manatili sa bahay nila kung saan sila nagsimula ng kanyang ama na si Mang Abel. Ganun pa rin ang hanap buhay niya, ang paggugulay. Kung marami ang sobra ay pinamimigay niya ito imbis na ibenta pa. Mas nakakatulong pa siya sa ibang walang kakayahang bumili ng pagkain sa araw-araw. Hanggang sa unti-unti muli siyang mabuo sa tulong na din ng nag-iisa niyang kaibigan, si Motong at ang tatay nito na ang turing na din sa kanya ay isang anak. Kaya nagkakulay muli ang buhay niya. Nagising siya sa isang katotohanan na ang buhay ay maikli lang.
Tanggapin ang kapalaran at yakapin ang guhit ng inyong palad. Ang pagsubok ay parati lang nandyan. Hindi ibibigay kung sa tingin niya ay hindi mo ito kakayanin. Mga kabaryo, hanggang dito na lang po ang kwento ngayon ni Miguel. Naway merong kayong natutunan at napulot na aral. Maging bukas sa iba para marami ang magmamahal sa iyo. Gaya ni Miguel, tahimik lang pero marami ang nagmamahal dahil nakakatulong siya sa kanyang bayan sa simpleng pagbibigay ng kanyang mga sobrang gulay at sa pagtulong ng hindi humihingi ng bayad. Mas pagpapalain ka kung bukal sa loob mo ang pagtulong. Hindi isusumbat pagdating ng araw. Kaya kilala siya sa buong Nueva Ecija bilang si Miguel Solomon. Kahit sino pa ang maghanap dito ay agad siyang nakikita dahil sa kabutihan niyang pagtulong para sa iba. Okay, so ayun, tapos na po yung kwento natin ngayon mga kabaryo, no? Pasensya na rin kasi hindi tayo nakapag-upload kahapon. Pasensya na rin kung medyo nakakarinig kayo ng konting ingay kasi nandito tayo ngayon sa isang isla, no? Wala rin tayong signal kaya hindi ko kayo masyado ma-replyan. Yung gamit ko is data lang tapos nag-record lang ako dito gamit yung cellphone ko kaya pasensya na kung medyo hindi maganda yung sounds natin ngayon pero sana okay pa rin, no? Yung feedback sa inyo. Tapos ayun na nga, yung huli nating upload is hindi na ako nagbigay ng komento gawa ng nagmamadali na talaga, kailangan na. So, mabilisan na lang yon. Hindi gaya ngayon, di ba? Ngayon ito, nakastay put tayo sa harap ng dagat kaya medyo maingay. So, pansin nyo naman yon. Salamat pa rin sa umabot hanggang dito sa kwento natin. So, yun, komento ko, grabe lang kasi nakakalungkot din yung nangyari kay Miguel. Kasi biruin mo, bata pa lang siya kasi nun, feeling ko, siguro baby pa to, hindi ko alam kung may isip na siya. Namatay itong si Nardo. Ang pumatay doon is yung pinuno ng hari mo doon. Hindi rin naman nabigyan kung anong pangalan. Kaya ginawa ko na lang parang pinunong aswang kasi yun naman yung sabi ni Miguel. So yun. Tapos ito, masakit din to yung nangyari, no, na namatay din tong si Abel. Kumbaga ito kasing Nardo, yung tatay ito ni Miguel para sa mga nalilito. Bali si Miguel is ampon lang ni Abel. Kumbaga namatay itong si Nardo, hindi alam niyang mamamatay siya, ibinigay niya yung kwintas, yung trabong ko ng ahas dito kay Miguel para turuan ni Abel. Etong si Abel naman kaibigan niya, parang ganon. So sige, umalis na kayo para maligtas tong si Miguel, ako nang bahala. Parang alam niyo nagbuwis buhay tong si Nardo, yung tatay niya, para lang maligtas silang dalawa. Pero wala pa rin. In the end pa rin, kalagitnaan ng story, di ba? Napakinggan naman natin na nahanap pa rin sila ng pinuno, no? Grabe. Hindi ko alam kung gaano kalakas tong mutya ng ahas, pero para sa akin, super, no? Kasi iba-iba naman ang kumbaga sa English, kumbaga iba-ibang batch yung lakas ng mutya, kumbaga iba-ibang column. Kunwari, pangil, malakas to sa ganito, di ba? Itong ahas kasi parang hindi ko alam kung may ihahambing ba natin to sa pangil ng kalabaw kasi hindi ko pa masyadong alam tong mutya ng ahas wala na rin naman akong time para alamin pa. Kasi nga, ngayon, nandito tayo. Talagang ginawa ko lang to para makapag-upload para may mapakinggan kayo. So yun, hindi ako masyadong pamilyar sa ahas na mutya. Tapos, yun, napapakinggan naman natin to, yung hari mo doon, hindi lang naman to yung unang beses. Talaga namang mas malakas din to, kumbaga parang bangkilan style. Pero
Alam niyo naman mas malakas ang bangkilan, no? Pero para sa akin, overall rate ko rito is 10 out of 10 kasi okay naman. Nakakalungkot lang. Yun nga, namatay yung tatay niyang dalawa. Pero ngayon may pamilya na tong si Miguel. Hindi niya na rin masisi si Motong. Pero para sa akin kasi, kasalanan talaga ni Motong, no? Pero hindi natin alam kung nandun si Miguel sa bahay nung time na lumusob yung pinuno. Baka nadami rin siya, di ba? Ang hirap din mag-comment kasi nga, baka mapatay rin siya kasi nga malakas to tumulong din naman tong si Motong. Paano kung dalawa lang sila? Pwedeng naligtas niya tong si Abel. Yun din naman, 50-50. Hindi namatay pero pwedeng dalawa naman silang namatay, no? So, yun, para sa akin, ang hirap din explain. Kayo na lang bahala mga kabaryo. Nga pala, hindi muna ako makakapag-shoutout gawa ng mabagal yung data natin at sana maunawaan nyo. Bali, next upload natin pagbalik ko ng Maynila. Salang na agad tayo ng panibagong kwento tapos doon na babawi ng shoutout sa inyo. Nakita nyo naman, puntahin community, picture natin. Nag-iisang feeling pogi lang. De, joke lang. So yun lang naman mga kabaryo. Maraming salamat sa umabot dito at sa sumusuporta ng Kwentong Baryo. Pati na rin yung Kwentong Baryo 2.0, no? Sana patuloy nyo pong suportahan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.